sasabihin niya no, ni DSR na hindi wala daw pilitan. Eh anong walang pilitan? Ikaw, sinasabi mo yan, pero iba yung sinasabi sa ginagawa ng mga KNP tsaka ng mga worker. Oo, tama. Napakasinungaling ni DSR. Kaya sa lahat po ng politiko, sa mga senador, kongresista sa bansang Pilipinas, nananawagan po kami na mga exiter ng MCGI na sana po bigyan niyo po ng pansin sa Senado at Kongreso. Ito pong amin pong karahingan na sana po ay aksyonan niyo po yung ginagawa po sa amin ni Mr. Public Service Daniel Rason na pangka-character assassinate. Yun po. Ayun, mga kaubayan. Narinig niyo sinasabi ni Badong, mukhang nabaliw na si Badong. Tulungan natin siya, mga kaubayan. Baka may alam kayo dyan, yung mga malalapit kay Badong dyan, tulungan ninyo yan. Mukhang nabaliw ng utak ninyo. Parang sa sobrang galit nito laban sa pamilya Rason. Tulungan natin, mga kaubayan, kasi kawawa naman ito si Badong. Nananawagan na sa Senado at sa Kongreso. Unang-una, Badong, aking payo sa iyo, kung gusto mo talaga makarating sa Senado at saka sa Kongreso, umuwi ka sa Pilipinas. Kasi malay ba doon sa mga taga-Kongres at sa Senate kung ano nangyari sa iyo? Pakita mo ebidensya. Para naman sa patas ng pamamahayag, para naman itong sa MCGI, lalo na sa pamilya Rason, mabigyan din ng hustisya sa mga pinagagawa mong pangbalahura sa kanyang pamilya. Ha, Badong? Sa mga ginagawa mo sa kanilang pamilya, sukat mo ba namang putang mo, Daniel Rason? Puta, nanay mo, Daniel Rason. Tama ba yan? Umuwi ka dito, Badong, para naman mabigyan ng hustisya ang bawat isa. Halimbawa, gusto mo ng hustisya na makisali ang Senado. Diba? Para umuwi ka, para naman sa patas na pamamayag, ito namang panig nila ng mga pamilya Rason, mabigyan din ng hustisya yung mga pinagagawa mo. Pukpok ang asawa mo, Daniel Rason. Oh, tama ba yan, Badong? Alam mo, cyberbullying ginagawa mo eh. May sapat na kaparusahan yan para sa ginagawa mo yan. Cyberbullying. Pakita mo proof. O, di ko may prueba ka, didalhin mo sa Senado. Your Honor, itong asawa ni Daniel Rason, pokpok ito sa Japan, pinag-aagawan ito doon ng mga yakuza. Yan, dalhin mo doon. Pakita ka ng ebidensya. Hindi yung puro daldal mo lang, Badong, kasi bunganga mo, bunganga ng mga bakla eh. Diba? Parang bunganga ng daga. Parang bunganga ng daga, at saka parang kang parot na hindi nakakain ng isang linggo, napakaingay. Diba, Badong? Tulungan natin itong mga kababayan kasi, Badong, nananawagan dito sa Congress. Gusto mo ba doon ka punta sa sa Blue Ribbon Committee? Sabihin niya ni DSR na hindi wala daw pilitan. Eh anong walang pilitan? Ikaw, sinasabi mo yan, pero iba yung sinasabi sa ginagawa ng mga KNP tsaka ng mga worker. Oo, tama. Napakasinungaling ni DSR. Kaya sa lahat po ng politiko, sa mga senador, kongresista sa bansang Pilipinas, nananawagan po kami na mga exiter ng MCGI na sana po bigyan niyo po ng pansin sa Senado at Kongreso. Ito pong amin pong karaingan na sana po ay aksyonan niyo po yung ginagawa po sa amin ni Mr. Public Service Daniel Rason na pangka-character assassinate. Yun po. Pangka-character assassinate. O, di umuwi ka dito, Badong, pakita mo. Anong prueba mo? Tsaka wag mo idamay ang buong kapatiran. Sino nagka-character assassinate? CJ, sinabihan ba, pag uwi mo rito, hindi ka naabutan ng umaga? Mayroon bang ganun? Pakita ninyo. Mayroon kayong screenshot? Mayroon kayong video recordings dyan? Daldal mo lang yan, Badong eh. Ganyan ang mga bakla kasi, Badong. Hindi makapagsalita ng mga katotohanan tapos magbintang ka dyan. Mga character assassinate. Ikaw pa yata dyan ang nagka-character assassinate, Badong eh. Hindi ba isang character assassination yung sasabihin mo? Pokpok ang asawa mo, Daniel Rason? Di ba yan ang isang... Kasi alam mo dyan, mga kaubayan, nung sinasabi... Kasi si Badong ito, nagsasalita ng hindi alam ang anong pinagsasabi. Ang character assassination dyan, sa Tagalog, in short, paninirang puri yan. Karakter, meaning pagkatao mo.
assassinate. Yan. Paninirang puri yan sa salitang Tagalog. Alam mo ba dong ikaw ang dapat masumbog sa Senado? Anong patunay mo? Pukpuk ang demonyo ang nanay ni, puta ang nanay ni Daniel Rason. Kadaldalan mo ba dong eh? Pare-pareho lang kayo ni The Hair Truth. Mga bakla. Akala ko lalaking lalaki pero ang ugali pala nito mga bakla. Anyway, sa totoong pagkatao mo ba dong, lalaking lalaki ka naman eh. Pero alam mo ang ugali mo bakla eh. Madaldal ka lang eh. Pakita mo katotohanan. May pasinasinado ka pa dyan, kongreso. Dapat ikaw ba dong umuwi ka dito at nang magsama na tayo sa Senado. Isa ako doon, magdadala ako ng prueba na ikaw nagka-character assassination ka rin sa pamilya Rason. Kasi mga kababayan, iba yung character assassination kasi yung assassination. Kasi ang assassination, direkta yan, personal. Kumbaga, aabangan ka lang dyan sa may kanto, mga ganon. I-assassinate ka na. Parang panahon ba ni Ninoy? Yun. Pero kung character assassination, paninirang puri yan, badong. Naintindihan mo, badong? Alam mo yung badong, ikaw badong, kumain ka muna ng darak, badong. Para naman yung utak mo magkalaman. Character assassination, tapos pupunta ka pa doon sa Senado. Oy mga kapatid, CJ Perez, kayo dyan Willie Santiago, tulungan nyo to si Badong. Ikaw naman The Hair Truth, laki-laki ng kinita mo, tulungan mo to si Badong. Papupuntahin mo to doon sa mga eksperto at nang baka ma-i-align itong pag-iisip nito kasi parang may something na ito. Character assassination lang tapos pupunta sa Senado at saka sa Kongreso. Sino maniniwala mo Badong? Alam mo Badong sa Kongreso at saka sa Senado, hindi naman kagaya sa iyo. Hindi kagaya sa Badong na parang ang isip parang walang isang salita. Mga kagalang-galang na mga government officials and public servants ng ating bansa. Ang tanong ko lang naman to DSR, bakit mga pulis? Yun. Bakit mga pulis? Correct. Actually, merong isang... Ito pa mga kaibigan. Itong nandito sa tabi ni Badong, di ba nyo nalata? AI din ito eh. Tingnan mo yung ginawa niya, mga kaibigan, mga kababayan. Tingnan mo yung ginawa ni The Hair Truth. Sino ba tong katabi niya? Walang sinasabi dito eh. Basta lang yan nagsasalita. Alam mo, The Hair Truth, kaya ko rin itong gawin eh. Di ba nyo ito nahalata mga kaibigan? Mga kababayan? But anyway, sige, nananawagan si Badong. Oy, tulungan natin si Badong. Willie, di ba? Willie, balay natin, magiging ministro mo to balang araw. Kasi masipag man to sa Biblia. Magaling to sa Biblia. Nagmumura nga lang, biblical daw eh. Pagmumura ni Badong, biblical. Naku, Willie, maniwala ka dito. Magaling to sa Biblia. Tulungan mo to si Willie. Nandun man to sa ibang lupalop. Matapang ito pero hindi makakauwi sa Pilipinas. Pupunta sa Senado dahil mayroon daw character assassination. Alam mo ba, Willie, ulitin ko sa iyo itong sinasabi, Willie. Sabi niya, character assassination. In short, Willie Santiago, tulungan mo to si Badong na matuto. Paninirang puri yan, ang ibig sabihin diyan. Ngayon, pupunta sa Senado ng dahil lang diyan, character assassination, maniwala sa Badong. Siguro, ang maniwala sa Badong, kagaya mo rin na may something. Opisyal sa kapulisan, sa hanay ng mga kapulisan, opisyal ito. Sabi niya, nagtataka nga po ako eh. Sabing ganyan dun sa nag-feed sa akin. Nagtataka nga po ako, bakit sa kapulisan po siya nagbibigay ng tulong? Ang laki-laki ng budget ng gobyerno ng Pilipinas sa mga kapulisan. Bakit hindi siya tumulong sa DSWD? Bakit hindi siya tumulong sa Department of Education? Bakit hindi siya tumulong sa urban poor? Alam mo dong, utak mo dong puro bakit. Alam mo ba dong, bakit ganyan ang utak mo? Ako naman magtanong ba dong bakit ang utak mo ba dong ganyan mag-isip? Bakit ang utak mo ba dong tabingi? Bakit ang utak mo ba dong singliit lang ng munggo? Ang dami mo mga tanong dyan eh.
DSWD ka mo, mga kapulisan, alam mo ba dong, masyado ka kasi mapaghanap. Yan ang dahilan kaya iniitsapuira ka dito sa MCGI. Yan ang dahilan kaya iniitsapuira sa MCGI. Napakadaming mong hinahanap. Yung ikaw may nagkakalantarian doon. At saka ano ka pa, kanang chismoso na. Chismoso na at saka konsentidor. Alam mo pala mayroon nangyari. Di sana nandun pa ang Brother Eli noon. Di sinambong mo na. Brother Eli, mayroon nagkakalantarian dito sa MCGI. Brother Eli doon sa Brother Eli, bawal ang alak. Bawal ito, Brother Eli. Bakit ngayon ka lang badong? Ha? Will Santiago, tulungan mo to si Badong. Kawawa naman ito. Lahat kayo. CJ, tulungan mo to. Papupuntahin mo na to sa mga eksperto para kasi marami siyang tanong. Ako naman ang magtanong, Badong, bakit ganyan ang utak mo? Bakit ganyan ka mag-isip, Badong? Bakit tabingi? Pakadami mong tanong, Badong eh. Yan ang dahilan kaya hindi kayo uobra dito sa MCGI kasi mapaghanap kayo. Dapat, Badong, ang hanapin mo, sarili mo muna. Bakit ako ganito mag-isip? Bakit ako masyado akong inggitero? Bakit ito masyado akong mapagpanggap? Bakit ako plastic? Mga ganun, Badong. Bago ka magtanong ng mga bakit-bakit dyan. Ya? Nakuha nyo na, mga ibig ko sabihin. Kayo dyan mga exeter, ito ba yung mga ina-idol mo? Ina-idol ninyo? Lahat kayo mga exeter, ito ba yung gusto nyo magiging pinuno nyo? Saan kayo dadalhin ito? Susulsulan kayo na para itong si Ilipas eh. O sige, granting, aalis na kayo dito sa MCGI. Saan kayo pupunta? Ha? Punta na lang kayo sa diskuhan, doon na lang kayo mag-aliluya doon. Doon sa mga saklaan, doon sa inuman. O, yung mga lugar na walang bawal, punta dito, punta doon. Sus naman o. Bakit sa kapulisan? Dahil meron siyang vested interest. Ano ang interest niya para hindi mabuksan, umalingaw-ngaw uli yung kaso ni Bes na naging enemy of the state? Kakagaling lang sa Singapore ni DSR. Ano raw? Enemy of the state? Yan ang dapat, Badong, na character assassination ka. Ha? Yan ang dapat dalhin doon sa Senado. Anong enemy of the state? Ikaw, Badong, ang enemy of the MCGI? Yan ang totoo dyan. Enemy of MCGI. Ulitin nga natin to. Kita mo yung mga pinagsasalita. Alam mo, Badong, ikaw ang hari ng heresy dito sa SOCMED. Ikaw ang dapat mapunta sa Senado kasi puro yan character assassination yung ginagawa mo. Ano ang interest niya para hindi mabuksan, umalingaw-ngaw uli yung kaso ni Bes na naging enemy of the state? Kakagaling lang sa Singapore O, kita mo, mga kababayan, ito si Badong, nagdadaldal to, wala tong alam. Di niya alam ang sinasabi niya. Si Brother Eli daw, enemy of the state. Alam niyo ba yung pagsabing enemy of the state? Ang enemy of the state, kalaban ka ng gobyerno. Kalaban ka ng gobyerno, para bang mga rebelde dyan, parang yung pinuno na namatay na ngayon, na nandoon lang sa the Netherlands, hindi nakauwi. Yun, enemy of the state yun, kaya nga hindi makauwi-uwi eh. Bakit enemy of the state? Kasi ang dami na niyan dito ng mga problema sa state. Gobyerno baga. Yan ang ibig sabihin. Si Brother Eli, anong enemy of the state? Alam ba daw yung ulo mo, dapat iuntog yan sa kasama mo nang matuto ka rin. DSR. Tapos nasa Australia siya ngayon. Ang balita ko, nag-iimbestiga daw sila doon sa Singapore at saka sa Australia kung sino yung nag-feed kay Badong ng mga information regarding sa demanda. Wala na, hindi na nila alam kung sinong kakampi nila at kalaban nila. Kagaya dito, sa dami ng closet, may dadalawin sila. Akala nila, makukonvince nila o tawag dito, papabor sa kanila sa pagdalaw nila. Ang nangyayari, parang may nangyari dito isang beses, napagalitan sila eh. Dahil ang sabi nung ginalaw nila, nag-message kayo, 1-2 tao kayong pupunta rito. Tapos pagdating nyo rito, isang katerba kayo. Ang may papayo ko sa mga dadalawin,
maghanda ng kahit audio recording lang. Ganun yung kwento sa akin ng isang closet na may dinalaw nga sila dito. Sabi nga ganun na nangyari. Gawin nyo yan without our permission. Weekends na nila yan diba? Weekends na nila yan Actually, pati yung pag-intrude sa cellphone, yun? Cellphone ng anak mo. Dito ganito, weekends family. Hindi, wala daw pilitan. Anong walang pilitan? Tama. Mga senador, kongresista, Tama. napakasinungaling ni DSR. Kaya yan mga kaibigan. Tandaan niyo, alam mo kung anong ginagawa ni Dehertrot? Nangungulikta siya ng mga video. Halimbawa doon sa Facebook. Itong mga ito kasi nandun to na sa Facebook nagsasalita. Kukunin ni Dehertrot ang kapiraso, dito niya i-upload sa channel niya. Kita mong kalukuhan itong si Dehertrot. Kaya ang sabi ko dito, bakla to Bakit bakla? Walang tapang, walang lakas ng loob ipakita ang kanyang muka. Siguro dahil ang kanyang muka puro make-up. Lagi nakatako sa aparador. Gumagamit siya ng mga muka na may mga muka. Ilagay niya sa channel niya. Pero siya mismo, hindi siya makalabas-labas. Kahit dulo man lang ng kanyang buhok. Wala. Kahit boses niya, wala. Ganyan. Kaya ang panawagan ko dito kay Broccoli TV. Broccoli TV, tip pa naman sa akin. Sino ba itong Dehertrot? Ang alam ko lang kasi Ali ang pangalan nito Ano ba to? Si Aliwas. Kamag-anak ni Chimpanzee. Sa lahat po ng politiko, sa mga senador, kongresista sa bansang Pilipinas, nananawagan po kami na mga exiter ng MCGI na sana po bigyan niyo po ng pansin sa Senado at Kongreso. Ito pong amin pong karaingan na sana po ay aksyonan niyo po yung ginagawa po sa amin ni Mr. Public Service Daniel Rason na pangka-character assassinate. Yun po, mga kagalang-galang na mga government officials and public servants ng ating bansa. Tsaka Yan. Mga kagalang-galang mga senador, mga kagalang-galang na congressman sa kongreso at saka sa Senate, bigyan daw ng pansin ang kanilang kahilingan, hinaing na sila po ay matulungan dahil sila po daw ay kinakarakter assassinate ng public service na si Daniel Rason. Alam mo ba dong? Tama nga lang siguro sabihin ko na ang utak mo tabingi. Sinong maniwala sa iyo mga senador? Sino maniwala sa iyo sa Congress? Yun ba pagbigyan? Sa laki ng problema ng bansa ngayon ba dong? Andyan yung flood control project na puro na lang kurakot ang nangyari ngayon. Isang katirbang pera problema ngayon sa bansa natin badong. Andyan yung malalaking tao na hindi malaman kung sino nagnakaw dito sa ating bansang Pilipinas ng mga pera natin, yaman. Tapos, pupunta ka doon, sasabihin mo kakatok ka doon ay, Your Honor, baka pwedeng mabigyan hinaing namin kasi may problema po kami, tatanungin ngayon doon sa mga senador. Anong problema mo ba dong? Kasi sir, kami dito kinakarakter assassination na ng the public service. Siguro ba do baka bitbitay ka pa ng gwardiya doon, ilagay ka sa basurahan. Malis ka dito, wala ka kwenta-kwenta mga reklamo mo. Yan ang totoo ba dong? Kasi sasabihin ng mga senador, hay nako, hindi ka may magkakaunda o gaga dito sa mga perang pinag-uusapan dito, bilyon, trilyon, ninakaw ng mga magnanakaw. Yun pala ay character assassination na ba? Ano ka? Punta ka doon kay chairman, kay barangay, doon si councilor. Doon si Kiporok. Naku ba dong? Kaya ang aking panawagan dito, ako naman mananawagan ngayon Willie Santiago, Oy CJ Perez, itong inyong kabarkada, tulungan naman ninyo ito. Tulungan naman ninyo ito. Baka naman mayroon kayong maitulong diyan. Samahan niyo to doon sa Kagawad o kaya Kiporok. Badong. Yung mga ganun badong, doon ka Kiporok. Punta ka doon o kaya kay barangay chairman.
o kaya punta ka doon kay Barangay Tanod, yun ang makakatulong dyan pag ganyan ng problema, Badong. Yan ang totoong unang aksyon mo, Badong. Anong Senado, guluhin mo, hindi na makaunda o gaga sa perang pinag-uusapan ngayon, bilyon, trilyon, kita mo nagkakawilga-wilga pa tayo, nagka-protest rally pa tayo dito, tapos yun panawagan mo, Badong. Hoy, kayo dyan, Hetro, tulungan mo to, baka mamaya mabaliw na tong tuluyan. No, Brad, yung mga MCGI defender nila, yung mga kung sino yung mga miyembro, yun yung tatanggol. Yun yung maingay sa social media na O, kaya nga, nandito ako, sir, anong problema mo? Ha? Ano? Anong problema mo? Mali naman talaga yung si Badong eh. Yan ang ipagtanggol mo yan si Badong. Baka sakali bigla na lang yan magtatawa-tawa mag-isa, nakatingala sa mga bubong o kaya doon kinakausap yung mga butiki dyan at mga ipis. Magtatawanan mag-isa yan kasi malapit na yan eh. Ikaw naman oo. na parang nilagyan mo ng isang maliit na bato yung lata, napakaingay. Sabi ko dati, yung ganyang laban, pag si Ves yan, siya yung sumasagot. Ito yung sumasagot. Bakit Oo, ngayon. Oh. Nandito si Brother Eli, siya ang sasagot. Kaya kayo ngayon, napakaingay din naman ninyo kasi wala na si Brother Eli. Yan ang totoo dyan. Lokohin yung mga lilong nyo. Ikaw, Badong, umuwi ka sa Pilipinas at dito ka ayusin mo buhay mo. Ikaw dyan, sino ka bang nasa katabi ni Badong? Ito, pakinggan mo itong sasabihin ko. Yan si Badong, pagdating sa pananampalataya at sa doktrina sa MCGI, walang reklamo yan. Kalkalin mo yung mga reklamo ni Badong, wala naman siya sinasabi, ay ito ikaw, bawal ikaw ang babae magsuot ng mga mga marangal na damit, bawal ikaw magpapagupit, bawal ito, bawal yan. Oy, mali itong aral na ito, doktrina. Wala naman eh. Nakita mo ba dyan, Chong? Bagkos ang reklamo nito, siya daw ay inaapi ng Pamilya Rason. 22 years siya nandun sa Pamilya Rason. Nagtitiis siya, walang sweldo. Ako'y inaapi. Oh, sa Pamilya Rason. Inaapi ka ba dito sa MCGI? Hindi naman eh. Kapatid ka nga eh. Yun ang totoo dyan. Kaya ito, tulungan niyo si Badong, baka bukas makalawa, iba ng galaw nito. Ikaw dyan, dahil tulungan mo to, pare-pareho mo naman kayong mga bakla kayo eh. Ito si Badong, bakla ang ugali nito kasi madaldal na walang laman ang mga pinagsasabi. Pero lalaking lalaki ito, totoo lang. Lalaking lalaki ito, personally, pero kanyang ugali ngayon, bakla. Si Dahertut ganun din, akala ko lalaking lalaki ito, yung pala, bakla din pala ito. Hindi makalitaw dito. Kasi ang tunay na lalaki, nagpapakita yan. Ang ginawa ni Dahertut, nangunguha siya ng mukha, ng may mukha, yun ang ibinabalanran niya dito sa kanyang channel. Nagets mo na, Dahertut? ngayon, kayo ang iingay yung mga miyembro? Nasaan na kayo? Nasaan na yung puno nyo na dapat sasagot niyan, di ba? Ano pakialam mo? Busy yan. At saka wag mo siya igaya kay Brother Eli. Wag mo igaya kay Brother Eli. Nagets mo ba, Chong? Oo, yung mga sisiw ngayon yung nagtatanggol sa tandang, sa hinaing. Tama. Oo. Kahit saan yan, iisa nangyayari sa atin sa buong mundo. Anong iisa? Iisahin ko yung mga ulo nyo pag puluputin ko yung mga liig nyo dyan eh. Correct. Yun, it only shows and it only proves na talagang hindi niya hindi kayang depensahan, ipagtanggol ni Daniel Rason ang kapatiran. Bakit? Kasi naku, pagka pinagtanggol niya yan, naku, maraming mauungkat. Mauungkat ang dahilan bakit pumunta ang kagalang-galang na dating presidenting Gloria Macapagal Arroyo. Baka kamag-anakan ko pa nga si Gloria Macapagal Arroyo eh. Kasi yung father ni Gloria Macapagal, yung mother ni Gloria. Kita mo mga kawayan. Ito na Badong. Ako, pasensyahan niyo ako mga kapatid, sasabihin ko para kay Badong. Ito si Badong malapit-lapit na ito. Sabi ko nga ito si Badong, wala tong reklamo pagdating sa aral na pinagsama-sama nito sa MCGI, kundi ito'y pamimersonal. Kita mo nabanggit niya ang Gloria Macapagal Arroyo. Hoy Badong, nandyan ako sa harapan
ni Gloria Arroyo noong araw na yun. Dahil panahong eleksyon yun eh. Naalala ko yun eh. Eleksyon yun na ang Gloria Macapagal Arroyo nangangampanya at nataon na napadaan sila from Pampanga papunta silang Manila kasi nagbabayan-bayan sila nangangampanya. At may nagyaya na kung pwedeng daanan ang sentral doon kasi kasalukuyan naman noon na mayroong pasalamat. At doon nagsasalita ang Brother Eli at nandoon sa harapan sa stage nakaupo sila. Ha? Mayroon lang akong litrato dito, hindi ko na maipakita, di ko maalaman kung saan ko naisiksik. Pero totoo, alam to ng buong kapatiran. Kung balikan nito at ang pangyayari nito, ito po'y panahon pa nung dekada 90. Yun ang totoo dyan. 90 or early years ng 2000. Tapos itong pinagsasabi ni Badong, mauungkat ang problema ni Gloria Macapagal Arroyo. Naku Badong, uminom ka muna Badong dyan ng sulpatiwas. Ha? Alam mo ba yung sulpatiwas? Parang gamot ng lagnat yan Badong eh. Yung mother ng father ni Gloria Macapagal, Pangan. So baka namin, ako. Para nagsisimula, Oy, Badong, alam mo si Gloria Macapagal Arroyo, Badong, walang kamag-anak na kagaya mo, matitino man ang kanilang pamilya, Badong. Ha? Wala silang kamag-anak kagaya mo. Wag mo idikit pangalan mo doon sa kanila. Wala silang kamag-anak na kagaya mo mag-isip. Nagsisimula nang mabuksan yung issue na yan Oo. Ano ba ang dahil? Bakit nagpunta doon sa Brazil dati nung buhay si Bes? Ano ba ang dahil? Naging state enemy si Bes. Bakit? Kasi kita mo, kaya nga mga kababayan, ito, bakla talaga ito sa Badong. Ano ikang dahilan si Brother Eli ba't napunta sa Brazil? Lukuhin mo, hindi ko masabi ito, loko ito si Badong. Siya na nga ang may sabi, kasama siya ni Brother Eli nung nagpunta at lumabas sa Pilipinas. Una dumaan sa Asia, and then tumuloy na kung saan. Diba? Ikaw Badong, kalkalin ko yung naka-record dito. May record ako dyan, Badong. Kinuwinto mo na ikaw kasama ka ni Bes na umalis sa Pilipinas. Tapos tatanungin mo kung anong dahilan bakit si Brother Eli umalis dito sa Pilipinas. Dahil siya ay enemy of the state. Di mo ba alam, Badong, ang matinding pag-uusig ngayon ni Brother Eli sa panahon na yon? Dahil mayroong gustong magpapakulong sa kanya. Kahit anong laban dito sa legalidad dito sa ating bansa, wala siyang laban kasi hawak ang lahat ng kanto ng hustisya dito sa Pilipinas. Badong, mga kababayan, yamang binanggit na ni Badong ang bagay na ito. Huwag kayong magpapaniwala nito. Alam ko yung pinagkukwento ni Badong na to. Yung si Gloria Macapagal Arroyo nung nagpunta doon sa Central, nagpapasalamat. Nandun ako sa harapan noon. Na panahon na yun, nangangampanya ang Gloria Macapagal Arroyo noon. Kaya nakarating sa Central. Tapos iba pala ang kwento nitong si Badong na to. Kaya sabi ko ito si Badong na tabingin ang utak nito. Tulungan naman niyo to. Maawa naman kayo mga exciter dyan. Ina-idol pa naman ninyo ito. Ang natatandaan ko lang dyan, nung time na yan, na pumunta si GMA dyan sa Brazil. I don't know, hindi ko ma-remember kung yung bago siya pumunta, may nagsasalitang mga Muslim. Kahit naggalitin ng INC ang Muslim, may nagsasalitang mga Muslim na kakampi ka namin, ganito, ganyan. Ang tanong ko lang naman to DSR, bakit mga pulis? Yun. Bakit mga pulis? Correct. Actually merong isang opisyal sa kapulisan, sa hanay ng mga kapulisan, opisyal ito. Sabi niya, nagtataka nga po ako Sabing ganyan dun sa nag-feed sa akin. Nagtataka nga po ako, bakit sa kapulisan po siya nagbibigay ng tulong? Ang laki-laki ng ng budget. Alam mo ba Dong? Ha? Ikaw ang hari ng chismis dito sa SOCMED. Madali lang magkwento diyan Badong Pwede, halimbawa, ganito Badong total ganyan din ang mga style ng salita mo. Alam ba niyo mga kababayan, mayroong nagpunta dito sa aming lugar at nagtatanong kung
kilala ba namin daw yung si Badong? Kasi si Badong nagnakaw daw yun ng pato. Tapos isinama pa yung mga itlog. Tapos nung may nakahuli sa kanya, tumakbo at kumaripas ng kumaripas. Pero kilala si Badong. Yan ang sabi dito sa nagnakaw siya ng pato. Yung Badong, madali magpinto. Sabi dito sa aking kapitbahay, ito pala si Badong, dami daw asawa at mayroon pang kinalantari na parang lalaki. Tapos, nung nagpunta doon sa ibang bayan, kinakabit na naman niya yung isang may asawa din doon kasi babaero ito. Sabi dito sa aking kapitbahay, nako Badong, napakadaling magkwento dyan. Kaya ko gawin yung style mo, Badong. Bulok. Hari ka kasi ng chismis, yan. Kasi sasabihin ko sana, hari ka ng hearsay. Kadaldalan yung dalawa, pag untugin ko kayo ulo, lulubirin ko kayo mga liig ninyo. Puro kayo mga sinungaling dyan ng gobyerno ng Pilipinas sa mga kapulisan. Bakit hindi siya tumulong sa DSWD? Bakit hindi siya tumulong sa Department of Education? Bakit hindi siya tumulong sa urban poor? Bakit sa kapulisan? Dahil meron siyang vested interest. Ano ang interest niya para hindi mabuksan, umalingaw uli yung kaso ni Bes na naging enemy of the state? Yan ang 101% kasinungalingan mo, Badong. Malaking kasinungalingan, Badong. Malaki pa sa pagmumukha mo, Badong, ang kasinungalingan mo na yan. Anong enemy of the state? Ang Brother Eli doon, may kaso, talagang totoo naman may kaso ang Brother Eli. Pero anong kaso doon? Siya ay napagbintangan na nang-rape siya ng lalaki. At nang dahil sa sobrang lakas ng hangin dito ng mga kalaban ni Brother Eli noon, gusto siyang ipakulong. At dahil ang Brother Eli noon, ayaw niyang magkagaganyan, umalis sa Pilipinas para na lang matahimik. At ang kaso doon, Brother Eli versus ano ba yan? Ano bang nakalagay doon? Versus Philippines. Ano ba yan? Basta, yan ang sinasabi ni Badong nito. Siya daw kalaban ng state. Dahil nga doon sa kaso na yan. Sus naman, Badong. Alam ko yan si Brother Eli, mayroong gusto sa kanya magpakulong, kaya siya may kaso dito sa Pilipinas. Kahit na-dismiss na dito sa Pampanga noon, pagdating doon, kasi yung DOJ sa panahon na yun ay malakas, basta lang malakas. Ayun, nabuhay ang kasong na-dismiss na. Hanggang sa gusto ng makulong ang Brother Eli at hindi pa. Isipin mo lang, libel. NBI, sinugo dito sa Sentral para hulihin ang Brother Eli. Madaling araw ng Sabado. O Biyernes pala, madaling araw ng Biyernes. Gusto lang makulong ang Brother Eli kasi pag nahuli siya ng Biyernes na madaling araw, so Sabado, walang opisina, hindi makalagak ng piyansa. Linggo, wala rin. So makulong siya ng 2 araw. Lunes, hindi pa agad-agad yan makalabas kasi aasikasuhin pa ang piyansa. Yun ang kwento dyan. Kaya ito si Badong sinungaling na, tabingi pa ang utak nito. Teka. Wash out natin si Tembong. Ano ba? Si Tembong Tumbong. Sige. Di sa akin na lang Tembong Balentong para hindi naman na Sumbong kay paring Tembong. Anyway, balik muna ako sa trabaho. Sige, bumalik ka na sa trabaho. Pero ang akin lamang masabi dito, kwento kasi nyo, pabalik-balik na. Muli, Badong, ito lang masasabi ko, Badong. Tigil-tigilan nyo yung kasinungalingan mo, Badong. Kasi ang sinungaling, Badong, kamag-anak ng magnanakaw. At alam naman natin ang sinungaling, Badong, ang tatay mo, Badong, demonyo. Kasi yun man, nakasabat. Biblical ito, Badong, Biblical ito, lapat na hindi man kasi sa ginagawa mo. Ang sinungaling, ang tatay nila, si demonyo. 8:44 ng Juan. Di biblical yan, Badong, Mas matindi pa ang sinasabi ng aking Panginoon. Biblical yun, yung sinasabi kong magnanakaw. Mas matindi pa ang sinasabi ng aking Panginoon. 8:44 ng Juan. Kayo'y
Ikaw Badong ay sa iyong amang Diablo. Ang nais niya ang siya mong ginagawa. Siya isang sinungaling at ama nito. Biblical yan Badong, huwag kang magalit kasi biblical man yan. Alright? So hanggang dito na lang, wala na ito si Badong. Oy, tulungan ninyo ito, dahil truth, tulungan ito si Badong. Kasi nananawagan siya doon sa Senado at sa Congress. Nananawagan siya doon na matulungan siya ng mga Congress at saka sa Senado dahil nga lang daw ang ginagawa ng public service ay kinakarakter assassination. Dahil ba dyan? Ha, Badong? Ang karakter assassination Badong, paninirang puri ang ibig sabihin yan. Yan dahil lang ba papansinin ka Senado? Hanggang ngayon nga hindi pa nga solve kung sinong nagsalita ng totoo, kung sinong nagnakaw ng sangkaterbang billion at trillion of pesos nang dahil lang sa flood control, tapos papunta ka sa Senado. Ha? Punta ka sa Senado nang dahil lang sa character assassination. Badong. Maliban na kung yung ang puntahan mo doon sa Senado Badong, kagaya mo rin na medyo tabingi utak. Pero niwala mo ako sa Senado at saka sa Congress, mga matitino ang mga tao doon, hindi kagaya sa iyo Badong. Alright, hanggang dito na mga kababayan ang ating gagawing reaction sa ginasabi ni Badong. Muli ang aking panawagan. Kayo dyan, Willie Santiago, tulungan niyo to si Badong kasi nanghingi siya ng tulong doon sa Congress nang dahil lang daw sa character assassination. Kayo na lang muna dyan, Willie, kayang-kaya niyo dyan, tulungan niyo to. Ikaw dyan, CJ Perez, tulungan niyo to. At sa inyo pa lahat dyan. Mga exeter, ito, ina-idol man niyo to. Ano ba to? Pastor na ba niyo to o ministro? Tulungan niyo to dahil baka balang araw tumatawa na to mag-isa sa nakaharap sa mga ipis at saka sa butiki sa bubong. Hanggang dito magandang araw, hanggang sa muli. Babay na po mga.